2022 Raycon Final Round. Eksperimento ng tao ni Isaac Lee. LGBT Sci Fiction Microsoft Antay. Malugod kong tinanggap ang trabahong inaalok sa akin ni Mama bilang kanyang katulong sa ospital. Isang magaling na obstetrician si Mama at galing sa mayamang angkan ng mga doktor. Nasalahin niya yata nila ang pagiging dalubhasa sa larangan ng medisina. Dahil doon ay mas lalo ako nagsipag sa pag-aaral ng kumuha ng kurso tungkol sa agham. Pangarap kong maging isang magaling at tanyag na siyentista sa hinaharap upang makatulong na rin sa mga taong nangangailangan, lalo na sa usaping pangkalusugan. Napag-alaman ko rin na mahilig si Mama sa mga bata, lalo na kung bagong panganak ang mga ito. Akala ko yung naman lamang iyon dahil sa malaking ako at nag-iisang anak pa ni Mama. Wala akong tatay. Ayaw naman sabihin ni Mama kung buhay pa o patay ng aking ama. Hindi na ako nangulit pa at baka patulugin na naman niya ako kapag may hindi siya nagustuhan sa makatagang nasasabi ko na ikinagagalit niya. Kapag nga ginagawa niya iyon, ay nawawala ang mga ilang kaganapan sa memorya ko. Para bang may kababalaghan na ginagawa si Mama, pero ayaw ko naman siyang pag-isipan na ganoon. Nahuli ko nga rin siya isang gabi sa kanyang pribadong laboratorio na kung saan may bago na naman siyang ginagawang eksperimento. Mama! May naon kong tawag sa kanya. Hindi pinahalatang kinakabahan ako. Oh, may kailangan ka, anak? Tanong niya na hindi man lang ako tinignan at mas binigyang pansin ang ginagawa. Mama, hindi pa ba tayo uuwi? Balik tanong ko sa kanya. Lumapit ako sa kanyang gawi at tinignan kung ano ang bago na naman niyang proyekto. Halos magulantang ako sa nakita. Labi ng 2 bata. Kambal pa nga yata sila. Ma! Nag-aalangan man ay pilit kong tinibayan ang loob sa pagtawag kay Mama. Mukhang nakuha ko naman na pansin ito at mabilis akong sinulyapan. May ngiti sa labi na tinatagumpay ang ginagawang kababalaghan. Tagumpay, hindi ba anak? Wala pang pumapalya sa mga eksperimento ko. Alam ko anak, naguguluhan ka pa, pero sana ay suportahan mo ako. Magiging kagaya mo rin ako, kami balang araw. Paliwanag ni Mama sa akin. Hindi ko maintindihan dahil bago sa paningin ko ang mga ito. Hindi ba at ipinagbabawal sa batas ang mga ganitong gawain? Wala na ba siyang puso upang lapastanganin ng mga labi ng mga taong nang namiyapa na? Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Hindi kaya ng konsensya ko ang mga gawain nila. Bakit pamilya ko pa ang gumagawa ng mga ganoong bagay? Kailangan kong gumawa ng paraan upang matigil na ang mga kalumagdumang nilang gawain. Nang gabing ding iyon ay bumalik ako sa ospital na masiguro kong may bigla ang tulog ni Mama. Sinigurado ko munang patayin ang mga linya na CCTV sa laboratorio ni Mama. Hindi na naging mahirap sa akin na pagputol sa mga kable na nakonekta sa opisina ni Mama dahil eksperyensado na rin ako sa mga gatong bagay. Habang nag-iisip kung ano ang tamang gawin sa mga labing na sa laboratorio ni Mama, nahagip ng aking paningin na isang malaking bote na kung saan may isang tao na nakasilid doon. Lumulutang ang katawan nito sa loob ng bote na may berdeng likido. May mga tubo rin na nakonekta sa bawat butas ng katawan ng tao na nasa loob.
Tila kakaiba ito sa mga koleksyon ni Mama. Hindi ko mawari kung lalaki ba o babae ito dahil walang palatandaan ng kanyang kasarian. Ano nga at sino ka? Bakit ka nariyan? Pabulong na tanong ko sa sarili. Para bang may sariling kontrol ang aking katawan at nagawa kong basagin ang malaking bote sa mabilis na galaw. Tinignan ko ang aking kamay at braso. Naghahanap ang aking mata kung may sugat ba o gasgas. Laking pagkamangha ko dahil wala man lang kahit isang maliit na gasgas ang aking balat. Naiiwagaan man ay pilit akong naghanap sa paligid kung may mga tao pa bang nakakulong dito sa laboratorio. Nasa ganoon akong sitwasyon nang bumukas ang pinto at iniluwa ito ang walang ekspresyon sa mukha ng aking ina. Natigil ako sa aking kinatatayuan at kabadong marap kay Mama. Mama? Utan na bigkas ko. Ganoon pa rin ang ekspresyon sa mukha ni Mama. Blanko at hindi mabasa. Hindi ko tuloy alam kung galit ba siya sa akin o naiinis. Hindi ako sanay sa mga titik ni Mama sa akin, kung kaya't bumaliw ako sa ibang direksyon. Nanalaki ang mga mata sa nakikita. Ang taong nasa loob ng malaking bote na binasag ko kanina, ito ngayon at nakatayo ng tuwid. Walang buhay ang mga mata nakikipagtagisan ng titik kay Mama. Kaya pala ganoon na lang ang ekspresyon ni Mama kanina. Hindi pala ako kundi sa taong nasa kanan ko. Napakatigas ang ulo mo, Isaac. Hindi ba't sinabi kong wag na wag mong pakikialamnan ang mga bagay na nandito sa laboratorio ko? Ang lakas ng loob mong siraan ng mga pinaghirapan ko. Sayang at hindi kita naisama sa kanila. Galit na wika ni Mama. Hindi ko lubos akalain na naisip pala ng aking ina ang bagay na iyon, na maging kabilang sa mga pag-eksperimentuhan niya. Itigil mo na kay Bangano, Ma. Hindi pwedeng walang kasarian ng isang tao. Hindi ako papayag at tanggalan mo ako ng kasarian, Ma. Tao tayo, Ma. Hindi tayo hayop o bagay na pwede mo lang basta-bastang gawing laruan. Hindi, Ma. Ibabalik ko ang makasarian nila bago man na sila mimlay. Galit kong saad. Sinugod ako ni Mama at tinangka niyang iturok sa akin ang hawak na herinilya na may kulay itim na likido. Mabilis kong sinalag ang kanyang kamay at ipinilipit ito. Mabuti na lang at mas malakas ako sa kanya. Nagawa kong agawin ang herinilya at naituro ko ito sa kanyang dieg nang hindi sinasadya. Ma! Nangingisay si Mama. Naging kulay ube ang balat niya. Para bang naghihingalo. Ma! Patawad, Ma! Hindi ko sinasadya, Mama! Hagulgol ko habang yakap-yakap si Mama sa aking mga bisig. Napatay ko si Mama. Gusto ko lang naman itigilan niya ang mga hindi kaaya-ayang gawain niya, pero bakit ganito ang kinayatanan ng lahat? Kasalanan ko bang itama kanyang mga maling gawain? Litong-lito na ako, hindi ko na alam ang gagawin. Wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari. Cortez, may bisita ka. Tawag sa akin na bantay sa aking kulungan. Lumabas ako at matapang numarap sa taong nagbigay na buhay sa akin. Dahil sa kanya kaya ako narito ngayon sa institusyon ng mga taong nasiraan ng bait. Anak, magpagaling ka na ha. Hihintayin kita. Huwag mo nang isipin si Marie, patay na siya, anak. Ako naman na mag-alaga sa iyo, anak. Dahil sa iyo, kaya ako narito ngayon. Mahal na mahal kita, anak ko.
wika ng lalaki. Hindi ko maintindihan na kanya sinasabi, kaya mas lalo lamang akong umisi at kalaunan ay tumawa ng tumawa.